Nahihilo ako eh. Sigurado ka ba dyan, pre? Sigurado ako, pare. Kaya ako sa'yo eh. Pumunta ka na. Ibibigay ko yung address kung saan mo makikita ang matandang sinasabi ko. Nasa liblib kasi na pare yung nakatira eh. Sige pare, maraming salamat ha. Sa makalawa, baka umalis din ako. Kasi gusto ko na talaga magkaanak kami ni Mrs. Baka mamaya niyan eh, iwan niya pa ako dahil mahina ako sa kama. Paring bungit talaga oh. Hindi ka iiwan nun. At matapos nga ang araw na yon, naghanda na ako para tumungo sa sinasabing lugar ni Paring Henteng. Wala man akong alam sa tatahakin kong lugar. Desidido akong makakuha ng mutya. Desperado na akong magkaanak, kaya lahat ay gagawin ko. Lamang. Boyet naman, sigurado ka na ba talaga dyan? Hindi ka na ba mapipigilan? Wala namang masama kung susubukan ko, Rowena. Malay mo, talagang totoo yung mutya. Eh, di ba sabi ni Paring Enteng, liblib yung lugar na yun tapos walang signal? Eh, paano kita makukontak? Pag-aalalahin mo naman ako eh. Hahanap ako ng paraan, mahal. Huwag ka mag-alala. Pangako, umuwi ako pag nakakuha ako ng mutya. Hindi mo ba talaga ako isasama? Gusto ko sumama sa'yo eh. Ayoko namang mapag-isa dito. Alam mo naman na mas lalong magiging mabagal ang paghahanap ko kapag may kasama pa ako, di ba? At saka hindi ka naman mag-isa dito eh. Tinawagan ko si nanay para dalawin ka oras-oras para naman may kasama ka. Basta mag-ingat ka dun, Boyet. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Rowena. O siya, alis na ako ah. Sumakay na ako sa aking sasakyan at ang aking destinasyon, isang liblib na baryo sa Iloilo, kung saan itinuro sa akin ni Paring Enteng. Mahaba ang biyahe kaya naman inabutan na ako ng gabi sa daan. Sobrang haba ng biyahe at pakiramdam ko naliligaw na ako hanggang isang lalaki ang napagtanungan ko habang nasa daan. Mukha siyang lokal roon kaya naman bumaba ako para kausapin siya. Boss, baka alam niyo naman po kung saan yung Barrio Uno. Barrio Uno? Ako, malayo pa dito yun. Siguro mga kalahating oras mula pa rito. At saka gabi na. Ano naman kailangan mo doon? May hinahanap lang po sana akong tao. Bala ko po sanang bumili ng mutya eh. Mutya? Taga Maynila ka, no? Opo. Paano po nalaman? Halos karamihan kasi ng mga pumupunta dito ay ang kasi yung sadya. Ginagamit nila ito pampaswerte sa buhay, trabaho at negosyo. May iba naman na ginagamit ito bilang agimat. At yung iba naman ay ginagamit ito para magkaroon sila ng anak. Yun nga po eh. Bala ko po sana gamitin para magkaanak kami ni Mrs. Hindi kayo magkaanak? Aba, baka mahina ka sa kama eh ho. Masakit man po aminin pero tama ho kayo. Mahina ako sa kama. Mabilis ako mapagod kaya naman siguro hindi kami makabuo. Abay, sakto naman pala ang punta mo eh. Sige, kung gusto mo samahan na kita pupunta dun sa baryo yon. Talaga po, maraming salamat. Nakilala ko si Manong Colas. Siya ang sumama sa akin sa biyahe papunta sa Barrio Uno. Okay naman sa simula ang aming biyahe. Kwentuhan ang kanya-kanya naming buhay. Kahit madilim ang kalsada at wala gaanong kasabayan na sasakyan, Tingnan niya. nalilibang naman ako sa mga kwento ni Mang Colas. Palabiro kasi ito at masayahin. Hanggang ang musika na pinapatugtog ko sa sasakyan, napalitan ng tila garalgal na tunog. Yung parang sirang radyo. Ganun ang tunog, Miss Clark. Masakit sa tenga, kaya naman pinatay ko na lang ito. Malamig ang aircon sa loob ng sasakyan. Pero pakiramdam ko, mas lalong lumamig nang napadaan kami sa mataas na bangin na parang zigzag ang daan. Mag-ingat ka sa daanan na ito ah. Napakarami nang naaksidente at namatay dahil hindi nag-iingat. Talaga po ba? Sige po, dadahan-dahanin ko lang. Habang binabagtas namin ang kalsada, nagulat na lang ako nang may biglang sumulpot sa aking rearview mirror. Isang mukha ng nakamiting lalaki. Sa bilis ng pangyayari, napakabig ako sa manibela at nalihis ang takbo sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang, mabilis ang aking paa at nakapagpreno ako. Hindi ako nagmumura, Miss Clark.
Pero nung mga oras na yon, napakaraming mura ang nailabas ko sa aking bibig. Putya, ano yun? Nakita niyo rin ba yun? Oo, nakita ko ang isang lalaking dumungaw sa bintana. Paano makakadungo yan yung maandar ng sasakyan niya? Alam, ano nangyari? Bakit ayaw gumana nung high beam ng sasakyan? Ano gagawin natin? Napakadilim pa naman sa daanan to. Hindi ko rin alam. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ayaw gumana! Gumana ka! Hindi gumagana ang ilaw ng aking sasakyan. Sa palagay ko, nabigla ang makina nito sa aking biglaang pagpreno. Kaya naman bigla itong tumirik. Ano yun? Saan? Ayun o. Doon sa harapan. Sa gitna ng kalsada may nakikita ko anino. Parang tao. Tignan mo maigi. Makulas naman. Huwag kayo manakot ng ganyan. Wala na nga tayo makita eh. Hindi kita tinatakot. Ayun o. May tao nga. Eh putik. Oo nga. Agad kong kinuha ang susi at muling sinubukang paandarin ang sasakyan. Grabe, nung mga oras na yon parang sasabog ang puso ko sa kaba. May lalaki kasing Ang lalaki hubad ng shell, nakatayo sa ang gitna liit ng ng kalsada. Para siyang may sakit sa pag-iisip. Ito rin ata ang lalaki na dumungaw sa bintana habang umaandar ang sasakyan. Nakailang start na ako, pero hindi pa rin gumagana ang sasakyan. Nakita namin na unti-unti nang lumalakad ang nasabing lalaki. Yumuko ka. Bakit? Basta gawin mo na lang. Nakita ko na dumungaw muli ang lalaki sa bintana sa gilid ng sasakyan. Pero dahil tinted ng sasakyan, hindi niya kami makikita sa loob. Pero siya, nakikita namin siya sa labas. Grabe, kabang-kaba ako kasi inisip ko, baka rebelde ang lalaking yon at naghahanap ng mabibiktima para pagnakawan. Pero nakakapagtaka, nakahubad siya at walang dala na kahit anong bagay na pwede niyang magamit sa amin. Sino ba naman ang nasa matinong pag-iisip na magnanakaw sa ganung itsura? Kinatok-katok niya pa ang sasakyan at tila ba sinusubukan niya itong buksan. Muli kaming kinabahan at natakot para sa aming kaligtasan. Kaya naman kinuha ko ang baril na lagi kong dala at inihanda kung sakali man makapasok siya sa sasakyan. Habang ginagawa niya yon ay muli kong sinubukan na paandarin ang sasakyan at sa awa ng Diyos, umilaw na ito. Ayos! Gumana na! Tara! Paatrasin mo na ang sasakyan! Nakita ko pa na tila nasilaw ang lalaki sa ilaw na nagmumula sa aking sasakyan. Kaya napatakbo ito sa gilid ng kalsada. Kaya naman pagka-atras ko, muli kong pinatakbo ng mabilis ang sasakyan. Akala ko okay na ang lahat. Pero halos malaglag ang puso ko nang makita ko sa side view mirror na tumatakbo ng mabilis ang lalaki at hinahanap